Shabbat Shalom, mga kapatiran dito sa Assembly of Yahuwah Philippines. And Shalom or Shabbat Shalom din po sa mga kapatiran na mamanunood sa Republish. Ngayon po ay 11/15/2025 mga kapatid, 4:19 sa hapon, araw po ng Sabado ngayon sa Gregorian calendar. Ngunit po sa Iauwas calendar, ngayon din po ay seventh day of the week. At during seventh day of the week, tayo ay namamahinga, mga kapatid. And tuwing tayo ay namamahinga, sa ganitong oras, meron po tayong one chapter na binabasa mula sa libro ni Yeshayahu, Isaiah, mga kapatid. We are on this series and nasa chapter 46 na po tayo, mga kapatid. At ngayon titingnan natin yung overall na mensahe dito na the other mighty ones, yung ating pag-uusapan dito ngayon. The other mighty ones and pride of Babal or Babylon, doom. So, may mabanggit mamaya na dalawang mighty ones na sinasamba doon sa Babal o Babylon, mga kapatid. And they're doomed, mga kapatid. Bakit sila doomed? Mamaya makikita natin kung ano po yung mensahe. Abayua will humiliate idols of human self-worship and will demonstrate that He is the only true Yahuwah, mga kapatid. The only true Aluwa o the only true Aluwayam at wala nang iba. Dahil sa chapter nito, Abba Yahuwah will humiliate. Okay? Mga kapatid, makikita natin mamaya na talagang sa pananaw at sa mga words ni Abba Yahuwah, idols are just but nothing, mga kapatid. Yan po, tutukan natin yan mamaya, mga kapatid. So, we have here sa ating pagbasa today, we have here Sister Ahaba Bachio to read to us ayon po sa Hallelujah Scripture, Sister. Yes, Okay, brother. go ahead po, Sister. A reading from the book of Yeshayahu 46, 1 to 12. Maikli. Bill has bowed down, Nebo is stooping. Their idols were on the beasts and on the cattle. That which is carried is burdensome, a burden to the weary. They have stooped and they have bowed down together. They were unable to deliver the burden, but they themselves went into captivity. Listen to me, O house of Jacob, and all the remnant of the house of Yasharal. You are born from the body, who are carried from the womb. Even to your old age, I am he, and even to gray hairs I carry. I have made, and I bear, and I carry and rescue. To whom do you liken me and compare me and make me similar that we should be alike. They pour gold out of the bag and we silver on the scale. They hired a goldsmith and he makes it a mighty one. They fall down and they also bow themselves. They bear it on the shoulder. They carry it and put it in its place. And it stands from its place, it does not move. Though one cries out to it, it does not answer, nor save him from his distress. Remember this and show yourselves men. Turn it back, you transgressors. Remember the former of long ago, for I am Al, and there is no one else. Alo I am, and there is no one like me, declaring the end from the beginning, and from of the old that which has not been done, saying, my counsel stands, in all my delight I do, calling a bird of prey from the east, and the man who executes my counsel from a distant land, indeed I have spoken it. I also bring it to pass. I have planned it. I also do it. Listen to me, you stubborn hearted, who are far from righteousness.
I shall bring my righteousness near. It is not far off, and my deliverance is not delayed. And I shall give deliverance in Zion, my esteem to Yasharal. Yadayaw. Yada Yahuwa, salamat po sa magandang pagkabasa by Sister ah, Ahaba Batsyao, mga kapatid mula sa ah, Hallelujah Scripture. Sa nabasa at sa nabigay ng kunting introduction kanina, mga kapatid. So ano po yung mga napansin ninyo o mga tanong na iniisip ninyo habang kayo ay nakabasa kaninang umaga or anytime ngayong araw at ngayon narinig natin muli, mga kapatid? Ano po yung mga mensahe or katanungan or things na you wanna bring out, mga kapatid, mula dito sa ating Torah reading? I think ready na si Brother Demetrio if you are, or sino mauna? Can Si I? Can Sister. I, brother? Yes, mauna muna si Sister Ahaba Batchel. Go ahead po, Mm. Sister. I have chosen Yeshayahu 46:4 Verse 4. Okay as po. an aged person. This is a commandment of Abba Yahuwah to his people, especially to those aging like me. Hmm. He comfort us. So that's why let us not be weary when we come of age. As Yahuwah promised that He will carry us through to our final years. Why are we afraid of aging? May natatakot ba sa atin sa pagka-old age natin? Sana wala. Kasi Abba Yahuwah will carry and deliver us, and He takes the responsibility to watch over us. Why are we afraid of aging? When we know that Abba Yahuwah will not abandon us. Hmm. As He says, I will carry and I will bear, and I carry and I rescue. Ah, maalala ko yung ano, kasi sabi ko sa mga anak ko, bakit kayo natatakot kung hindi ako mag-take ng medicine? Kasi last Wednesday, sabi ng kapatid ko, sabi niya, mag-register ka ng yakap. Only to Hmm. find out na nung nag-register ako ng yakap, diretso pala na magpa-consult ako sa doktor. Oh. Eh, pagkatapos yung sinabi ko, I want to take my CBC kasi hindi ko alam ang sakit ko kung bakit ganito ang nararamdaman ko. Hmm. Pagkatapos, nung nakuha ko the following day, hindi ako nag-attend sa ano natin. Opo. Hindi ko pala alam na yung day na yan is the first day of months. Opo. The ninth month. Opo. Oo, kaya ninth month. Kaya hindi ako nag-attend. Kinuha ko yung CBC, nakita ko, ang taas pala yung kolesterol ko. Hmm. Okay naman yung good cholesterol kasi nakabalance, pero yung bad cholesterol talagang ano, mataas. Kaya sabi ng anak ko, ah, mag, baka yun ang dahil na tumataas yung BP mo. Sabi ko sabi nila sa akin, magsasabi na, magtikin ka ng medicine, may binigay naman sa'yo. Kagaya nung uh, losartan. Opo. Sabi ko, kung ang nagkukos ng high blood ko is yung cholesterol ko, hindi losartan ang titikin ko. Yung dapat yung pang cholesterol. Sabi ko, bakit natatakot kayo ba? Hmm. If it is my time, sabi ko sa mga anak ko, it is my time. Kahit nagtitikin ako ng medicine, if it is my time, it is my time. Kaya nagagalit sila sa akin. Hmm. Pagkatapos, uh, pinilit yung anak ko yung kinuha yung prescription ko kasi yung binigay lang yung hospital sa yung free na medicine sa Yakap is yung losartan lang kasi Hmm. yung ano daw ng kolesterol mahal kaya hindi nila bibilhin ko sa outside pala yung ganun pala ng Yakap. But anyway, malaking tulong yan. Nagmuni-muni ako. Parang tama yung sa ano, may nabasa ako sa Proverbs 16:31 na sabi naman niya na ay sa ano pala sa Psalm 102 Opo. verse 27 na ba tayo makatakot is Abayawa is the same.
and your years have no end. Sabi niya dito sa ano. Hmm. He is unchangeable. His nature is unchangeable. Ba't tayo pa we need, ba't tayo ba mag-alala? Parang may magdadalawang isip. We should be contented and let's be satisfied kasi may security tayo sa kanya. Eh, ganun din sa ano, it connects also sa Proverbs 16:31. Hindi ko makalimutan ito kasi ito ang sinabi ni Dr. Yasharal sa akin. We were discussing about gray hair. Sabi ko, Opo. magpapakulay ako kasi I want to maintain the color of my hair, sabi ko. Sabi naman, hindi umimik sa sinabi ko pagkatapos sinend lang sa akin yung verse na to. Proverbs 16:31. This connects with our physical sign of aging. Sabi dito Opo. that gray Gray hair hair. is a crown of adornment. Sabi niya sa Hallelujah. Pero sa ibang translation, a crown of glory. Kaya di mag-stop na lang ako kasi yun ang naman ang sinabi ng scripture. After more than a year, nung umuwi ako dito, sabi ng hipag ko, oh, ganda ang pagka-gray hair yung buhok mo. That is yun ang sinasabi nila na salt and pepper. Ay, ganun. Salt and pepper. Sabi naman yung yung friend ko, magpaano kayo nga, magpaggupit kayo nga para kayong harsh na dumating doon, sabi nila sa akin, kaya nagpaggupit ako. Sabi naman yung naggugupit, oh, hindi mo kailangan ang mag babayad ng mahal para sa highlights kasi yung buhok mo, salt and pepper, diyan ko ma-appreciate na tama yung sinabi sa scripture. Yun lang po ang sharing ko ngayon, Yan bro. na. Yan na yun. So, Ayaw maraming makarelate na mga senior Oo nga. sa mga sinabi at karanasan ni Sister Haba Bache o batay po sa Yesaya 46 verse 4, mga kapatid, yung kanyang pinaliwanag. And based on experience na rin po. So, yada yawa. So, nothing to worry, nothing to fear. Kasi hanggang sa dulo, hanggang Mm. sa katapusan, yung pag-aruga ni Abay Uwa ay nandyan po. All esteem and praises kay Abay Uwa sa experience at sharing ni Sister Ahaba Batio. Okay po. So, yun po ang ating unang sharer. Merong dalawang nag-unmute, Sister Lorraine at Brother Dimitrio. So, sino po sa inyong dalawa ang mauna? Ang kaya dayawan ang akin dito sa 1 to 5 ito. Continue. Marinig? Opo, marinig kayo. Continue po. Ah, dito sa verse 1, nagsabi dito na nasira na si Bel at si Nebo at ang mighty one ng Babylon. Ibig ko lang i-emphasize na itong pangalan ng dalawang mighty one dito na si Bel at si Nebo ay talagang sinabi ni Yahuwah ay talagang nasira na. O kung nasira na, wala nang magagawa at wala nang silbi. Ito. At pinatunayan naman sa sunod na salita at ngayon dala na lamang ng mga asno. Hmm. So malaking kahihiyan ito sa mga mighty one at nananiwala sa mga mighty one na ito pala ay walang silbi at hindi ito karapat-dapat na paniniwalaan ng naniwala ngayon ng pangalan ng Mighty One at saka yung title. Ang sabi dito, mabigat na pinapasan sa mga naglupaypay na mga hayop
Hmm. Ang nagdala nito ay hindi na tao, hayop na. Talagang kung ang tingnan natin ito, ang kasaysayan nitong mga mighty one na ito ay isang kahihiyan talaga. Kasi ah, pati yung mga hayop na nagdala ay wala ng lakas. So mahina na ang ibig sabihin. Ay talaga ito ay wala nang kapangyarihan. Walang kapangyarihan talaga itong mga mighty one na ito na sinabi ni Aba Yahuwah sa kanyang salita. Tingnan natin yung verse 2, nagsabi dito, pangalawa na sinabi ni Yahuwah, ang mighty one na ito ay nasira na. Dahil nasira na, wala na yung magawa. At sinabi na ni Yahuwah dito, at hindi na sila nakapagligtas sa kanilang sarili. Wala na. Kasi wala namang buhay ito at hindi ito makapagligtas sa kanilang sarili. So, paano pa nila maligtas yung mga tao na naniwala sa kanila? Yung sarili nila, hindi naman talaga nila maligtas. So, isa itong nagbigay sa atin ng larawan sa lahat ng nagtawag ng Mighty One at nagsamba na ito pala noon pa ay wala na. Kasi itong verse na ito ay nagpaliwanag ng nangyari noon at nangyari mula sa hinaharap. At kung tingnan natin ito na nangyari sa mga mighty one na ito ay sa verse 1 at sa verse 2 talagang malaking kahihiyan ito sa lahat ng nagsunod o gumagawa ng mga mighty one na yun. At sa verse 3 naman, kung makita natin yung sinabi ni Yahuwah dito, makinig sa sa akin, kayong lahat na naiwan sa akin na aking katauhan, ang Israel na aking na inalagaan ko kayo noon pa, mula pa sa inyong pagsilang. Okay. Ibig sabihin dito, mayroon na iwan. Mayroon na iwan doon sa Babylon na mga tao na talagang sinabihan ni Yahuwah na ang sinabi niya dito, makinig ka sa akin, kayong lahat na naiwan sa aking katauhan, ang Israel na aking inaalagaan. Kayo noon pa man mula pa sa inyong pagsilang. Mayroon talagang naiwan dito na mga tao na sino itong mga tao ito na naiwan. So naiwan talaga ito kasi nagbigay ito ng katotohanan sa sinabi niya dito na makinig ka sa akin, kayong lahat na naiwan sa aking katauhan na ang Israel na aking inaalagaan. Kayo noon pa man mula pa sa inyong pagsilang. So, ang ibig sabihin nito na itong mga tao na ito na naiwan ay inalagaan na pala ni Aba Yahuwah ito noon pa sa kanilang pagsilang. So, kung tingnan natin ito na sinabi niya, kaya may naiwan dito sa verse 3. Kasi nandyan si Aba Yahuwah na nag-alaga ng naiwan na mga tao doon sa mula pa sa kanilang pagsilang. At kung tingnan natin dito sa
verse 4, sa chapter 46, sa sinabi na kanina ni sister, so ako ay hindi talaga maiba kahit hanggang kayo'y ma kahit kayo ay matanda na. Hmm. Oo. So ibig sabihin dito sa verse 3, nung pagsilang pa lang ay inalagaan na ni Aba Yahuwah yung isang katauhan na pinili niya. At hanggang magmatanda dito sa verse 4. Tama. So, talagang totoo yung sinabi ni sister na talagang ang isa palang tao na nasilang na pinili ni Aba Yahuwah na inalagaan niya mula sa kaniyang pagsilang hanggang matanda na, talagang wala tayong bagay na katakutan o pag-alala. Kasi tingnan natin yung sunod na sinabi ni Yahuwah, at pasanin ko kayo hanggang maputi na ang inyong buhok. Hindi lang ibig sabihin matanda na, yung 60, matanda na yon. Kung sinabi niya dito, maputi na yung inyong buhok. Ito ang promise ni Yahuwah sa mga naiwan at mga pinili niya mula sa pagkasilang hanggang sa pagkamatanda, hanggang sa maputi na ang kanilang buhok. So, kung tingnan natin itong sinabi ito, na sabi niya, ako ang gumawa. Sabi niya, ako ang gumawa. Totoo naman. Po. Talagang si Aba Yahuwah talaga ang gumawa sa lahat. Sa langit, sa lupa, sa tao. At kung tingnan natin yung sunod na sinabi niya, at ako ang papasan. Ibig sabihin, siya ang naggawa, simple, siya ang papasan. Sino ang papasanin niya? So yung nagsilang at matanda at yung maputi na yung kanyang buhok, yung mga pinili ni Yahuwah. Talagang ano ang pangangailangan ng mga isang katauhan niya na pinili ay siya ang mag-provide talaga sa lahat. So, ang pangalawa na sinabi niya dito na nagsabi, ako ang nagdala, dinadala. Ibig sabihin, mapansin ko itong 12 tribes na dinadala ni Aba Yahuwah doon sa 4 na sulok ng mundo, hindi talaga ito pababayaan ni Aba Yahuwah. Talagang alagaan niya kasi siya ang nagdala. So, kung siya talaga ang nagdala doon, so dapat itong mga tao na ito na pinili niya mula pa sa pagkasilang hanggang pagkamatanda, ay hindi sila dapat matakot. At sa atin na rin ngayon, ay dapat hindi tayo matakot. Kasi si Aba Yahuwah ang nagpasan at nagdala. At ang pangatlo dito na sinabi niya, at ako ang magligtas. So, ibig sabihin, hindi lang kanya pasanin, hindi ka lang niya dadalhin. Ibig sabihin, ililigtas. Kung magtanong tayo, totoo ba yun? O ano ang nangyari sa mga Bible character noon? Sila si Daniel, sila Shadrach, sila Meshach, marami pa doon sa mga apostol. Sino ang nagligtas sa kanila? Hindi ba si Aba Yahuwah? At kung nagawa ni Aba Yahuwah noon, at magawa pa rin niya ngayon. Kaya kung tingnan natin yung mga kasamahan natin na natamaan sa bagyo, baha, lindol, wala namang nawala sa kanila. Nandyan pa rin naman. Kasi ito nagpatotoo no yung ginagawa ni Aba Yahuwah noon at maaari pa rin niyang gawin ngayon sa lahat ng naniniwala at nagsunod sa kanila, sa lahat ng
mga pinili niya mula sa ah, pagsilang hanggang pagmatanda at hanggang kahit saan na ngayon. Kung tingnan natin dito sa verse 5, ito ang sabi ni Yahweh sa mga pinili niya at sinabi rin niya sa atin. Ito ngayon. Ang sabi niya dito, kanino ako ninyo ikumpara? Oh, kanino ako ninyo ikumpara? Oh. So, sa atin ngayon, kanino natin ikumpara si Abayuha na nagligtas sa mga Yahweh believer doon sa mga sakuna, doon sa mga may sakit, doon sa nangailangan. Wala tayong ikakumpara sa kanya. Right. At sino ang ikakumpara ninyo sa akin? Pangalawang sinabi niya ito, ay yung mga maitiwan na hindi makaligtas sa kanilang sariling buhay na walang nagawa at pinapasan-pasan na lang ng mga hayop na naglupaypay. Talagang para sa akin, talagang wala nang iba na hahanapin pa. Hindi tayo pwede na maghanap pa ng iba kasi sabi na ni Yahweh dito, kanino ako ninyo ikumpara? Para sa akin, para sa atin, mga Yahweh believer, talagang wala tayong ikakumpara sa kanya. Yan. Kasi siya ang nag-alaga sa atin mula sa pagsilang, pagtanda at pagputi ng ating buhok at pinapasan niya ang lahat ng ating kailangan at dinadala niya tayo kahit saan doon at sa panahon ng mga sakuna ay ililigtas tayo. At sino pa ang ikakumpara natin sa kay Abayuha? Kung ito lang ang masasabi ko. Yan. Para sa akin, bakit na sabi ko ito? Kasi ito na verse ay talagang masasabi ko na wala na talaga akong ikakumpara kay Abayuha. Kahit doon pa ako sa titulo at hanggang ngayon. Kasi marami na akong naranasan na kahirapan at marami na akong naranasan na mga disgrasya, mga aksidente. Nandito pa rin ako, buhay pa rin. Yan. At kasama ko pa rin siya kahit maputi na yung aking buhok. At siya pa rin ang nagpasan sa lahat na pangailangan ko. At saan ako niya dinadala, nandoon pa rin siya. At sa panahon ng mga sakuna, maalala ko lang yung 2 beses ako muntik ng mamatay. Yung nasagasaan ako ng truck. Pero buhay pa rin ako. At walang ano sa buhay ko. Doon na sabi ko, ay talagang noon pa sa pagsilang ko, ay talagang inalagaan na ako ni Aba Yahuwah hanggang sa matanda na ako. Kaya wala akong katakot-takot ngayon. Kasi alam ko, si Aba Yahuwah ang naghawak sa buhay ko. Kung ano yung gusto niya, hintayin ko at tatanggapin ko ang lahat. So, yun lang ang ma-explain ko sa verse 1 to 5. Yada Yeah. Yahuwah. Yada Yehowa. So, gandang explanation mga kapatid, no? Connected doon sa na-highlight ni Sister Ahaba Bacheo. From womb to tomb. Ang pag-aruga. From womb, sinilang, to tomb, hanggang sa mamatay. Nandoon yung pag-aruga ni Aba Yehowa, mga kapatid. Another summary is, kung si Aba Yahuwah ang nag-aruga sa kanyang pinili kahit hindi pa man nakakilala sa kanya, mga kapatid, how much more ngayon na nakakilala na tayo sa kanya? So that's the argument of, if the lesser is true, how much more the greater? Ang point, mga kapatid, na kahit pa man hindi tayo nakakilala sa kanya, nandoon na ang kanyang pag-aruga mula pa
nung tayo'y naisinilang, mga kapatid. All esteem and praises kay Abba Yahuwah. Kaya kung ano man po yung ating mga pagdadaanan o daraanan sa hinaharap, nothing to fear, nothing to worry. Yun po ang mga mensahe ng ating dalawang mga kapatid. Yada Yahuwah, mga kapatid. Anyway, Sister Lorraine, go ahead po. Ayan, Yada Yahuwah po, Shabbat Yada, Shalom. Shabbat Shalom, opo. Gusto ko pong mag-share ng summary dito sa verses 12 and 13. Opo. So ito po ay tungkol sa panawagan sa matitigas ang puso. Mm. So sinabi po dito na malapit na ang katwiran, dadalhin ko ang kaligtasan sa Yasharal. So ang ibig sabihin po nito, makikita po dito na hinihikayat po ni Abba Yahuwah dito yung mga tao na matigas po yung puso at saka ayaw pong makinig. Mm. At ipinapangako naman po ni Abba Yahuwah yung kaligtasan, hindi lamang po sa physical na paglaya, kundi ire-restore po niya yung tamang relationship natin sa Kanya. So yun lamang po, Yada Yahuwah. Yada Yahuwah, mga kapatid, sa na-highlight ni Sister Lorraine, verses 12 to 13, mga kapatid. Okay, Yada Yahuwah po. Anyone else would like to share? Sister Azara Batya, go ahead po. Brother Dan, dito lang po sa sa 46:11, yung last portion po na Verse 11, opo. opo, yung I have planned it, I also do it. Di ba sa Jeremiah, ano ho yung Brother Dan sa Jeremiah na 29:11. I have plans for Opo. you, di ba ba? 29:11, opo. Ito yung 11, I have plans for you, plans for ano yung Plans for hope, you. encouragement. Opo. Yung mga plano pala niya ay gagawin talaga. Yun ang isang promises na napakaganda po. Kasi kung anong pinlano niya, yan po ang gagawin niya. And according to the commentary po, Brother Dan, Opo. in Isaiah 46:11, it conveys a vivid picture of Yahuwah's absolute sovereignty po. And dito po sa 11 na calling a bird of prey from the east, itong prey is a ravenous bird from the east. The symbolizes daw ito ng swift and swift execution of Yahuwah's will. So the east is according to commentary, Brother Dan, the east was often associated with foreign invaders in biblical times. And the ravenous bird could represent a powerful force or conqueror summoned by Yahuwah to fulfill his purpose. So the idea that Yahuwah using even pagan nations to accomplish his divine plan po. Ito si Cyrus nito, Brother Dan, no? Tama. Showing his ability na to work through unexpected or unlikely means. Gagawa si Yahuwah ng means na hindi natin naisip po. So, yung the man that execute my counsel from far country, dito po sa 11, emphasize the idea of Yahuwah enlisting individuals from distant lands to carry out his will po. And illustrates Yahuwah's control over all people and nations, regardless of the proximity or allegiance. It also highlights the universal scope of Yahuwah's sovereignty, and his plans extend to the farthest reaches of the earth. Yun po ang plano po ni Yahuwah. Nagagamit po siya ng hindi natin in-expect na gagamitin niya yung mga pagan people. Ang akala natin gagamitin ng mga righteous people. Noon pa when I was a Christian, gagamitin yung pastor, gagamitin yung yung mga chosen people, pero may ibang paraan po si Yahuwah na hindi natin in-expect. Unlikely means yung gagawin niya, yung gagamitin yung mga pagan. Yung isang si Cyrus po, isang conqueror na sinumod po niya to fulfill his purpose. At saka napakaganda po, Brother Dan, I have planned it and I also do it. Tama. Hindi lang po siya maganda sa planning, every planning and doing, di po ba, Brother Dan? At napakaganda po ni Yahuwah. Yan lang po, Brother Dan. Yada Yahuwah, planning and doing, mga kapatid. Tama po. Walang bagay na plan niya tapos pinabayaan. Wala. Whatever na plan niya, he will always see to it na ma-execute yung kanyang plan. All esteem po, Abba Yahuwah, mga kapatid. And that's a prophetic of what
his son, what his son, Yahusha, will also do, mga kapatid. Yada yawa. So, anyone else would like to share? Mga kapatid, please, Dadagdag ko unmute lang po. yung sinabi ni sister. Talaga itong nangyari ngayon sa mundo natin dito sa ating sa Pinas, talaga Opo. kasama na ito sa plant ni Abayawa upang matupad yung kanyang mga plan. Opo. So, amazing, mga kapatid. So, kung kung iba pa, kung hindi pa nagbago yung ating mga pananaw, mga kapatid, kailangan it's about time to change our understanding na kahit paman masamang tao o pagan o sinong tao, mga kapatid, kaya ni Abay Uwa gamitin para mag-iral or mangyari yung kanyang plan o kanyang purpose, mga kapatid. Iyadayawa sa mga katotohanan at yung kanyang bilang pagka-sovereign, mga kapatid, no? Abayawa is indeed sovereign, overall is in control sa lahat, mga kapatid. Let's welcome some more. Sino pa po ang nais na magbahagi, mag-share mula sa ating nabasa, Yesaya chapter 46. Meron pa ba, mga kapatid? Yes, go ahead. Shalom, Brad. Opo, Brother Yesario, go ahead po. Dito po sa verse 9 and 10, sabi 9 and dito, 10 po. remembering the former things of old, for I am Alua, and there is none else. I am Alua, and there is none like me. Verse 10, declaring the end from the beginning and from the ancient times, the things that are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Sa napakinggan ko sa lahat ng mga sinishare po ng mga kapatid, ay talagang makikita po natin yung pagkilos at galaw ni Aba sa bawat buhay po natin, lalo na dito sa Pinas, sa bansa po natin, na kung talagang imulat lang po talaga ng mga tao ang kanilang mga mata para makita po nila yung nais na ipahiwatig ni Aba sa bawat isa sa atin, ay makikita nila kung ano talaga yung plano natin, o makikita kung anong plano ni Aba sa bansa natin at sa individual, na wala siyang nais kundi ang lahat po ay ay mangagsisi at magbalik loob sa kanya. Ikukunik ko lang po itong verse 9 and 10 sa sinasabi po doon na sa tawag nito, Yeremyahu, ano po, 6:16. Opo. Ano po yun, yung sa ancient path po na sinasabi. Go back to the ancient path where the good way is. Sabi dito, remembering the former things of old. Galing pa doon sa pasimula. Sabi po niya na siya lang yung aluwa, siya lang yung akad, nag-iisang aluwa, na wala talagang iba na, walang ibang tagapagligtas, walang ibang maikukumpara sa kanya. Siya yung may akda pamula noon sa simula hanggang sa ngayon, sa kasalukuyan at sa paparating na panahon. Kung kaya't ano po yung itinakda niya ay papangyarihin po talaga niya, sapagkat ang sabi niya rito, ah, mula o nang napapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula nang sa mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi, ang payo ko ay mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. So, na-remember ko po yung mga nakakaranas po talaga ng mga sa mga nakaraang calamities, ano po, na nagsiiyakan, nagsisitawag sa mga generic titles o sa mga other mighty ones. Opo. Talagang nagsipag-iyakan sila na talagang uh, I know there is a sincerity on that cry, pero mali yung tinawag, dahil yun yung ipinamulat sa atin na akala natin tama, pero sa tingin po ng iba din na
ang pangit ng mga pangyayari kung ganun man, kung may magandang gagawin si Aba, bakit pinahihintulutan at bakit hinahayaan niya na mangyari itong lahat ng ito? So sabi niya, I will do all my pleasure. Na nasisiyahan ba siya? Natutuwa ba siya sa kanyang ginagawa or sa mga nangyayari dito lang sa bansa po natin? So yun yung mga katanungan na ah, tayo rin na tao ang makakasagot base doon sa pananaw kung papaano mismong sa sarili natin nasaan na tayo. Ah, bakit pinahihintulutan? Kasi maraming pamilya na nawasak, nawala, namatay, at meron talagang nauubos o isa na lang ang natira. Ah, tanging si Abel lang ang nakakaalam, nakababatid at nakakaarok ng bawat puso ng mga taong yun na nawawalan ng mahal sa buhay. Pero sa pagkakataon na yan, ang katanungan dyan, malamang sa ating pangtaong pananaw ay napakapangit, napakasama, at bakit ang akala natin o ang pagkakilala natin o ng iilan o ng iba na akala natin na si Aba ay aluan ng pag-ibig, ng pagmamahal. Ano po? So, dito makikita po natin na pamula pa noon hanggang sa hinaharap at sa paparating ay kung ano yung iginuhit niya at plinano niya noon, yung blueprint ng 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 langit at ng lupa noon mula nung kanyang lalangin ay talagang kanyang papangyarihin kung ano yung dapat na mangyari para lang po sa kanyang magandang layunin. Pangit man sa paningin po natin bilang tao, dala na rin 'yan sa katigasan ng ulo natin, dala na rin ng kasamaan 'yan sapagkat nakikita po natin kung ano na ang takbo talaga ng mundo natin, ng paligid natin po. At dito po sa 10 tsaka 11, sabi niya dito, um, dugtong ko lang po, yung calling a ravenous bird from the east, the man that execute my counsel from a far country. I have spoken it and I will also bring it to pass. I have purpose it and I will also do it. So, nakakalungkot lang kung magkaminsan kasi tayong mga Pilipino, minsan hindi tayo natuto sa sarili nating ano eh. Ano nga ba yun? Paano ko i ilathala o sasabihin. Minsan, kailangan pang gumamit si Aba ng ibang lahi o ibang individual para tayo ay gisingin, no? Kung nakikita niyo po yung mga prophetic revelation, no, ni ano, i-highlight ko lang po si Pastor. I'm not idolizing him, but nakikita ko po na talagang may mensahe siya eh. Though hindi pa po tama yung ah, pangalan na kanyang ginagamit, pero alam natin na meron talagang mensahe si Aba sa bansa po natin, sa atin bawat Pilipino, kung ano na talaga nangyayari sa bansa po natin. Kaya po, he will execute his judgment, his counsel, his purpose, kung ano yung plano niya mula noon hanggang ngayon ay papangyarihin po talaga niya. Pangit man yan o maganda sapagkat siya po yung may akda ng lahat. So, yun lamang po. Yada, yawa, mga kapatid, sa mga verses na highlight. Opo, opo. May mga verses po na-highlight ni Brother Yasario. But bago natin tawagin si Sister Carascal Yao, she's going to share something. Mga kapatid, nabanggit na po, no, ni Brother Yasario itong
pastor, no, na nagbibigay po ng mga, shall we say, prophetic, no? As we would say it mo, prophetic na mga declaration. Ah, Personal lang po ito, no? Kasi maaring magkaiba-iba yung ating mga pananaw dito. Meron kasing warning si Yahushua na mag-ingat tayo sa mga false prophet, mga kapatid, no? And we are not saying na isa siyang false prophet, but what we are saying is meron na pong binigay si Yahushua na warning sa atin na bago siya bumalik, maraming mga false prophet na darating, mga kapatid. So, yan, isang ano lang po yan, isang palaisipan na let's not put right away our buong pagtiwala, no? Kasi kailangan nating suriin, mga kapatid, di ba? Yun po ang kasulatan, sinabi po ni Yaukanan yun, no? Na test all spirits, no? Kailangan suriin at i-test natin kung yan ba talaga ay kaniyang hinirang maging prophet, and so on and so forth. So, yan ay isang bagay na maaari for now magkaiba yung ating pananaw. But ang point ko lang is, let's be careful, mga kapatid, na kasi may sinabi naman siya na suriin, di ba? Suriin or test the spirits, mga kapatid. So, yun na po ang aking nais na idagdag doon sa issue on prophet, no, na nagbigay ng mga prophecy patungkol sa ating bansa. Kasi hindi lang po iyan for the first time ating marinig, mga kapatid, kahit pa man noon, di ba? We can hear it several times noon pa man, may mga prophecy about our nation, this, here, and that. So that is not something new, mga kapatid, but that is something na narinig na po natin noon nung nasa titulo pa tayo. So ngayon, bilang mga Yahuwah and Yahushua believer, siguro maging extra careful tayo, mga kapatid. So yun lang po ang aking idagdag doon. Yes, welcome po natin si Sister Karashal Yao through the cell phone ni Sister Manoyana. Go ahead po, Sister. Shabbat Shalom sa lahat. Shabbat Basta Shalom, ka. Sister. Opo. Ito, dito sa 9, ito ay si Abaya Uwa ay nag-remind sa ng katauhan na siya ay walang magpakailanman, hindi siya magbabago at saka ang lahat niyang sinasabi, ito ay mangyayari at lahat niyang plano ay iyang gagawin. Dito naman sa 1, ito si Bill A. Sa panahon kasing ito, mabihag kasi ang Yasharal dito sa Babal. Si Bill yung sinasamba nila pero sinira ito ni Daniel, pinaghintulutan ni Nebuchadnezzar. At saka dito sa 3 naman, tinatawag niya, listen to me, O house of Jacob, and all remnant, itong remnant Yasharal, ito yung nagpatuloy sa pagtamba kay Abayaoa, saka ang lahat, hindi kasi lahat na anak ni Jacob ay matatawag na Yasharal kasi ang Yasharal yung nagpatuloy sa pagsamba. Kasi may nagsamba na kay Bill dito sa panahon na ito. Kaya tinatawagan niya yung mga anak ni Jacob mismo at saka yung remnant bilang anak ni Jacob, flesh and faith sa pagsamba sa totoong dalawa. At saka tayo, sa akin lang to, tayo, kasi dito sa 3 kasi, dalawang binanggit niya, House of Jacob and House of all the remnant of House of Yasharal. Yung remnant yung hindi talaga sumamba ng iba. Saka tayo, matawag tayong Yasharal, darawak lang, kasi hindi man tayo kaliwat ni Jacob. Kaya dalawa ditong binimensyon. Ayaw lang, yun lang. Kasi parang ako. Nawala ako sa... yun lang muna, Brother Dan. Opo. Thank you very much, Sister Karashal sa pagpapahayag batay dito sa dalawang mga talata.
explaining na yung lahi ni Jacob at yung mga remnant ng Yasharal. Highlighting na ang pag-unawa mo doon ay yung mga hindi nagsamba, no? Yung mga remnant ay sila yung hindi nagsamba, hindi sila nag-bow down doon sa mga mighty ones na ating nabanggit, lalo na doon sa Babal, mga kapatid. So, that being said, pwede na pwede na mapalawakin natin, no, yung ating pag-unawa doon sa term na remnant, mga kapatid. That can be one understanding na sa panahon nila noon, sa context nila noon, sino yung mga hindi nag-bow down doon sa mga mighty ones, they are considered remnants, mga kapatid. So, but again, let's expand the understanding of remnant na as time goes on, mga kapatid, kung bakit meron tayong mga references na ang sangkatauhan ni Abba Yahuwah ay scattered in the different corners of the arats. Ang ibig sabihin noon, hindi lang yung word na remnant, hindi lang contained doon sa history and context sa Yehuda at Yasharal, mga kapatid. But expand natin na maari na ang remnant sa spiritual per se, as a summary of all, maari na yung kanyang mga pinili, ang kanyang mga hinirang na even outside sa bansang Yasharal o sa mga lahi ni Yaakov, mga kapatid. Katulad na referring doon sa mga grafted in, yung mga Gentile believers na nakakilala na rin po at nag-observe at na sumusunod ng Torah. So, yan po ang ating expansion doon sa pag-unawa sa word na remnant. Yada Yahuwah sa sharing na yan. Anyone else would like to share? Meron po kayong Okay, additional? Brother Yes, Dan. Brother Junicio. Go ahead po, Brad. Dito po sa Yesaya 46, 9 Verse until 9. Brother Opo. Dan. Sabi ko na Abba Yahuwah showing his integrity pertaining to his character, that character starting from the very beginning, he will not change. And he also look out, he's also promises to all his very chosen one that from the very beginning until now, he's still the same. And my understanding pertaining to this, Brother Dan, Bayawa showing that before, when we are not yet know his name, but he's still with us. Opo. If we are already chosen, we know that from the very beginning, while we are still yet in the womb of our mother, he knew already. He already chose us. So, meaning, if at that time, if we do not know his name, because the name will be hidden, and what name will be revealed. So that's the name we have to worship. And those who have the sign and wonder, they will still close on that name. Although there will be a name, by this time on, that he will reveal to his men, to his chosen men. And this clarification, rather than it shows that Abba Yahuwah will do himself what he pleases. Although he's not, they are not in Israel,
although they are belongs to the uh, Egypt or the other places, but if he want to save them, so it because he want what he pleases, what he delight to do, and that it bespeak that Abba Yahuwah, there's no he is not showing uh, favoritism to all of us, Mm. no, because if you have the trust in him, uh, although we do not know yet the name, and you have trusted the name, even the title, and if you ask help uh, from him, so he will answer. So this will manifest nga the Abba Yahuwah uh, will give us a different knowledge and understanding uh, in order to test, in order to uh, test one of us who will love him, thoroughly. Mm. So, it's, although they are not yet know the name, but if they will follow, they will obey, they will uh, they will do what the will of Abba Yahuwah. So meaning they love Abba Yahuwah. The Oo. only thing that he will not yet accept the name. So I thought that the Abba Yahuwah will do it. That but that time on, but this time on, he will not yet uh, accept the name in order that we have a different stand, no? That but he will answer, no? If we have and we trusted that he will respond in it. But to all his people, those who will know his name, uh, he has also the uh, promise that those who trust his name in Talyam 91, Opo. 14 to 16. So that he answer, no, he protect, and he will deliver. He will be uh, in his people when they are in distress. So meaning there will be this quite different when you are only trusting his name, and we also follow his uh, Torah, his laws, and because if we are trusted his name, because it is already tested, but if we will not follow the Torah, the laws, the will of Abba Yahuwah, so there is the saying in the scripture that those who say that he knows my name but do not follow my commands, so he's a liar. So Mm. that's we can think and analyze. We can scrutinize all of this. That Abba Yahuwah showing us a different understanding, showing us uh, different understanding the laws and his name. So, meaning we, the believers of Yahuwah, we should obey the Torah and all the what will delight to Abba Yahuwah. So we should do it in order that we can follow what Abba Yahuwah uh, told to his men. So only that rather than so Yada Yahuwah. Yada. So, Yada Yowa. So, mga hallelujah. kapatid, na merong punto dito na
which is also na-highlight ni Brother Yasariao kanina at ngayon dito na-highlight na naman po ni Brother Junicio. Yung things na nangyayari which Abayawa finds delight in it. So, quite challenging kung i-relate natin sa mga pangyayari sa calamity as na-mention na kanina rin ni Brother Yasariao. At ngayon dito, nais ko pong i-connect balik doon sa 45 verse 9 sa nakaraang discussion natin. 45 verse 9, woe to him who strives with his maker. So, kung bakit inalaw ni Aba na mangyari ang mga calamity at trahedya na yan, it's possible na may mensahe siya na it's not good to strive against or to fight against or to disobey our Maker, mga kapatid. Kasi ano po sinabi niya ito? Postured with postures of the arats, does clay say to him who forms it, what are you making? Or your handiwork say, he who has no hands? So, ibig sabihin, walang makapag-question sa kanya kung ano po yung kaniyang gagawin. Abayawa is the master potter. Siya po yung maker. Siya ang potter. Tayo po ay clay. At oo, minsan from our own point of view, hindi natin maintindihan yon kung bakit ganun kasakit, no, na inalaw ni Aba mangyari ang lahat na yan, mga kapatid. It could be na he allowed it kasi meron siyang strong message, mga kapatid, that to go against the maker, to go against a potter, talagang mag-suffer, mga kapatid. At walang makapag-question sa kanya. Malalim ang mga dahilan kung bakit inalaw ni Abayawa ang lahat na yan, mga kapatid. That being said, balik tayo dito sa na-highlight ni Brother Junicio na patungkol sa pagkilala, no, sa kaniyang pangalan. At na-highlight na rin kanina ni Brother Yasario at Brother Dimitrio. Mga kapatid, itong pagkilala natin sa kaniyang pangalan, something na we should be amazed of, mga kapatid. Bakit po? Deuteronomy 29, mga kapatid. And please take note na this is speaking in behalf, or this is speaking for and in behalf of the nation of Yasaral. Yung mga born-blooded Yasaral. Ito mga kapatid, ang pinag-usapan dito sa Deuteronomy 29. Dito sinabi po sa verse 3, your eyes saw the great trials, the signs and those great wonders. Tinutukoy po ni Aba dito yung kanilang mga nakita doon sa Matsariam. Kung ano yung ginawa ni Aba ng mga great signs, great wonders, doon sa mga trials na nangyari, mga kapatid. Doon sila sa ilang nangyari yan. Daming mga nangyari na kababalaghan or talagang nakakatakot na mga pangyayari. Naranasan nila gaano ka powerful at gaano ka strong ang kamay ni Abay Yawa, mga kapatid. Itong lahat ay nakikita ng kanilang mga mata. Verse 4, but Yahuwah has given you a heart to know, and eyes to see, and ears to hear, till this day. Rather, but Yahuwah has not given you a heart to know, and an eyes to see, and ears to hear, till this day. So ano po yun, mga kapatid, ang nangyari? Oo, kitang-kita nila, they are witnesses of the great signs and wonders na kanilang nakita na ginawa o perform ni Abba Yahuwah. But take note, Abba Yahuwah has not given them a heart, what? To know, and an eyes to see, and an ears to hear till
this day, mga kapatid. So, ang ibig sabihin, I have led you 40 years in the wilderness. Your garments have not worn out on you, and your sandals have not worn out of your feet. Sabi niya, itong lahat ay nakikita nila, pero hindi nila naunawaan. Hindi nila naintindihan dahil Abba Yahuwah did not permit, did not allow them to understand it. So, ibig sabihin mga kapatid, kung tayo man ay nakakilala sa kanyang pangalan, mga kapatid, it's out of His awa, out of His sovereign will, mga kapatid, kung sino po ang makakilala. And take note, these are born-blooded Yasharal, mga kapatid. Kahit sila mismo ay hindi rin sila binigyan ni Abba Yahuwah ng puso, mata at tainga upang makilala si Abba Yahuwah, mga kapatid. So, that being said, ito po ay magbibigay ng mensahe sa lahat na sa atin dito. We should be grateful, we should be thankful, we should be appreciative kay Abba Yahuwah na among the billions of people, isa tayo sa kanyang pinili, hinirang, upang sa na-highlight ni Brother Dionisio, upang sundin, upang igalang, upang ipamumuhay ang kaniyang Torah, mga kapatid. Yada Yahuwah. So wow, wonderful and nice sharing po sa lahat. Marami pong mga sharing na nangyayari. Anyone else would like to share? Ako po, Brother Dan. Opo, go ahead po, Sister Lorraine. Ayun po, Shabbat Shalom po ulit. Shabbat Shalom Bali po. dito sa chapter 46, ito po yung mga lesson, yung mga main lesson na natagpuan po natin, no? Na yung una po, si Abba Yahuwah, siya po ay buhay at tapat. Hindi po siya katulad ng mga estatwa dahil siya po ay kumakalinga, nangangako at tumutupad. So dito po sa verse 1 kanina na nabasa natin na nakita natin na yung mga rebulto, sila po yung binibitbit po no, ng mga tao. Imbis na yung mga tao yung nililigtas, ay baligtad po yung nangyayari. Dahil yung mga idolo po yung nililigtas ng mga tao. At pangalawa po, yung mga idolo po na ito, kagaya na nasabi ko po, sila po ay walang saysay, kagaya po na highlight din po kanina. Dahil hindi lang po ito tumutukoy sa mga rebulto na kagaya po ng mga rebulto nung araw, kundi ito po yung ito rin po yung mga modern idols na gaya po ng pera, karangalan, kapangyarihan na inaasahan po ng tao. At si Aba Yahuwah po yung may kontrol sa kasaysayan dahil alam po ni Aba yung simula at wakas dahil kahit mga makapangyarihang bansa ay ginagamit po niya para sa mga plano niya. At tinatawag po ni Aba Yahuwah yung mga tao sa pagsisisi at pagtitiwala. At hindi po sapat na alam lang natin yung pangalan ni Aba Yahuwah, kundi dapat alam din po natin kung paano po magtiwala sa Kanya at sumunod sa Kanya at sa Kanyang mga salita. So dito rin po, brother, nagkaroon po dito ng mga katanungan. Unang-una po, sabi na dito po, yung mga nilista ko po na katanungan na sa panahon po natin ngayon, ano nga ba ang Bel at Nebo ng modernong panahon natin sa buhay natin ngayon? Opo. Naniniwala ba tayo na si Abba Yahuwah ay may plano kahit hindi pa natin nakikita ang katuparan? So ito po parang pwede po natin tong itanong sa mga sarili po natin, no? Tama. At huling katanungan, sa panahon ng pagkabalisa, sino po ba ang mas binibitbit po natin? Ito po ba yung mga kinakatakutan natin o si Abba Yahuwah na nagbibitbit po sa atin? Tama. So yun lamang po, no, na sa personal experience ko rin po, sa family ko, lalo mo na po itong mga nagdaang mga araw na mula Luzon, Visayas, Mindanao, lahat po tayo, napuno po tayo ng pag-aalala dahil sunod-sunod po talaga Opo. yung mga kalamidad na nangyari. Pero sa kabila po ng mga pangit na karanasan na yon,
ay andun din po yung kapanatagan, yung peace of mind, yung shalom. Dahil Mm. andyan po Papa Yahuwah, siya po yung bumitbit sa atin doon sa mga pangit na pangyayari po na yun sa buhay natin. At gaya po ng sabi kanina ni Brother Dionisio na andito pa rin po tayo, wala po tayong, kumbaga, hindi naman, wala po nangyari sa atin. Opo. Dahil andito pa rin po tayo dahil po sa tulong ni Abba Yahuwah. And all esteem to His name, Yada Yahuwah po. Yada Yawa sa napakagandang summary with reflective questions na kung saan very much applicable sa ating journey, lalo na sa panahon ngayon ng mga typhoon, sa panahon ng mga lindol, mga kapatid. Oh, what a question, no? Na ah, makapag-isip tayo, makapagmuni-muni tayo, mga kapatid. Sa totoong buhay natin ngayon, oo, na-highlight ito sa panahon nila, mga pangalan ng mga mighty ones. We should be very careful. Baka sa ating panahon din, meron din po tayong ganun ng mga mighty ones in a form of a different, in a different name, in a different reality. But ganun pa rin, mga kapatid. Hindi natin napansin na yung ating pagtiwala ay nandoon na pala sa mga bagay na yan na nilikha lamang, mga kapatid ng tao. Could be cellphone, it could be ano po, 'di ba? Sa panahon ng calamity, ano kaya yung na-save sa lahat, mga kapatid? Tingin ko hindi lang pitaka yung na-save, but ganun na rin, lalo na yung mga gadget, mga kapatid, na pwedeng mahawakan sa kamay. But of course, no, kapag nandoon na sa baha, paano makasurvive yun, 'di ba? So, things to ponder, mga kapatid. Itong mga bagay na yun na sinabi ni Sister Lorraine. Yadayawa. Let's hear some more, Brother Jeffrey. You wanna share some more also as well? Po. Merong sharing po dito. Tingnan natin. Anyone else would like to share? Ako po, Brad, may konting ano lang po, additions. Opo, go Okay lang ahead, po. Sister Okay, Marife. Go ahead po. Shabbat Shalom po sa lahat ng kapatiran natin. Nabanggit kasi mo, Brother Danny, yung mga gadgets, yung cellphones. Um, may, totoo po yan, brother, kasi sa nakita ko kasi may hindi po ako pero share ko lang may kasamahan ako dito sa school na talaga nag-invest siya sa gadget Hmm. para po for posting mga videos po para maka-earn po kay Meta. Opo. And then yun po and the fact na yung pera na ginamit niya is umabot po sa point na nangutang siya Hmm. para lang po maka-invest ng gadget, yung mamahalin na gadget para pang post, pang viral daw, ganun. Kasi sayang daw yung mga point dollars daw ni Meta na binibigay. Eh po, para sa akin ko, di pa ba sapat na yung kung ano lang meron tayo dapat sana lang, makontento sa mga baraka na ibinibigay kasi mm, I cannot alter the right verses but sinabi sa scripture ni Abba Yahuwah na siya lang po ang may alam kung sino po ang magiging rich at sino po ang poor. 'Di ba? May ganun na kasi lahat naman na richness sa libutan sa arat is galing po sa kanya lahat. So siya lang po ang may alam. Yun lang po, brother. Wow. Thank you so much for sharing. Some appointed to become rich and some unto poverty, mga kapatid. That's something na pwede nating i-search sa scripture kung saan po yun nakasabi, mga kapatid.
Basahin ko lang po itong additional comment ng ating kapatid kasi hindi po ito mababasa ng mga nasa recording, mga kapatid. Ito po yung highlight ni Sister Manuyana. Isaiah 46 verse 4, dagdag po doon sa mga na-explain na. Powerful reminder of Yahuwah's unwavering faith, mga kapatid. Ah, at rather unwavering faithfulness and care for His people, even in old age. It assures us that our Alua is with us from youth to gray hairs, carrying us and delivering us. Mga kapatid, ito yung sinabi niya. From every trial and hardship we may face, mga kapatid. So, all esteem and praises kay Abayoa sa mga sharing na yan, kung saan dagdag dito sa ating mga napag-usapan na, mga kapatid. Anyone else would like to share? Brother Brother Eric, Dan, go ahead po, Brad. Go ahead po, Brad. salamat po. Shabbat Shalom sa lahat, ano? Shabbat Shalom. Opo. Yada Yahuwah, Basham Yahusha. Bali, nakuhan ko lang po sa sarili ko ngayon, ano? Sa share natin lahat, sa inyo lahat, regarding po sa how faithful our Abba Yahuwah. Opo. Despite sa mga nangyayari sa buhay natin, sa mundo, andun pa rin yung pagiging ama ni Abba Yahuwah sa atin. Siguro ang kuwan ko lang is we are loved by Yahweh kasi despite sa unang panahon na hindi tayo nakakilala sa kanya, binigyan pa rin tayo po ni Abba ni Yahweh ng pagkakataon, yung pagkakataon na yun na makilala siya, which is nakuha natin at natanggap natin. So we are truly loved by Yahweh despite sa everything na sa ating pagiging makasalanan, pagiging wala. We are not righteous. He is only righteous. But still, binigyan tayo ng pagkakataon na kilala siya at maipupuri natin yung tunay na pangalan niya. Sabi nga ni Brother Dana, yung iba may mata pero hindi makakakita sa kanya. May tenga, may pandinig pero hindi makakarinig sa pangalan niya. May damdamin pero hindi makakadamdam para sa pangalan niya. So ang mangyayari siguro niyan Dan, brother, sa lahat po sa atin siguro, ang kailangan na natin siguro is prayer. Prayer po sa ating mga pamilya na hindi nakakakilala sa kanya kasi kung kagustuhan niya po na hindi niya gustuhin na makilala yung pangalan niya sa iba, how much more sa pamilya natin siguro kailangan po siguro yung prayer na lang po sana sa bawat isa sa atin. Opo. Po kasi parang yun na lang po yung yun na lang po kasi kahit sa sarili ko, kahit i-share ko yung pangalan sa kanya, parang iba yung pagtanggap yun yung masakit man sa damdamin ko. Pero nung narinig ko yung sinabi mo ngayon, Brother Dan, na they have ears but they cannot hear, they have eyes but they cannot see. So Abba Yahweh is not allowed na may makuhan sa kanila, but we are loved talaga kasi sa akin lang po, Brother Dan, for almost 44 years na nagiging RC ako at tapos nagsaserve pa ako doon sa pagiging RC ko for 44 years. Now na binigyan pa rin niya ako ng pagkakataon sa sarili ko na makilala siya. So how love
na, na gano'n niya kamahal tayo, ako at tayo po sa pagkakataon na yun. Ah, yun lang po yung kuwan ko ngayon. Yun lang po yung share ko sa inyo na pasalamat at saka prayer lang po sana siguro para sa pamilya natin kung yun po yung kagustuhan niya na hindi niya po kagustuhan na pinili lang niya po ang gusto niya ibigay yung pangalan niya. So, kailangan lang po siguro prayer pa sa pamilya, sa mga kamag-anak natin, sa mga kuwan. Yun lang po sana sa akin, Brother Dan. Salamat po. Wow. So mga kapatid, spoken with passion and uh, with feelings mga kapatid mula kay Brother Eric in behalf sa kanyang pamilya. Ang binasa ko po, Brad, ay Devarim 29 verses 3 to 4 mga kapatid. So, or Deuteronomy chapter 29, 3 to 4. Yun po ang ating nabasa kanina at na-highlight ni Brother Eric. So that's a good response, Brother Eric, na maawa ka sa aking pamilya. At mayroon namang verse tayo doon sa Acts, no? Na believe in Yahushua ba yun? Believe in Yahushua, you and your household will be saved, no? Doon sa Philippian jailer ba yan, mga kapatid? Can someone go and search for that? Believe in Yahushua, you and your household will be saved. Okay? So, mag-umpisa sa paniwala at panalangin, of course, mga kapatid, na maawa si Aba Yahuwah lalo na sa ating mga mahal sa buhay, mga kapatid. Yan po, sharing ni Brother Eric in response to our discussion. Meron pa ba mag-share bago ako mag-summarize mga napag-usapan na natin? Mga kapatid, napansin ko no na talagang ang kilos ni Aba Yahuwah through the Ruach or Ruach HaKodesh ay nangungusap po siya sa bawat isa sa atin. Nakita ko po yung level of participation, sharing, at maganda po ang mga sharing. Mga kapatid, hindi ko akalain na ganito ka meaningful, ganito ka passionate, ganito po ka direct and very very enlightening po ang mga sharing na nangyayari dito. Summarize ko lang po verses 1 to 7 sa mga nabanggit na kanina. The other mighty ones of Babal failed. Hindi sila nag-succeed, mga kapatid. At ang kanilang mga devotees, ano po, sila po ang naghirap because they failed, mga kapatid. But in contrast, kay Aba Yahuwah, who saved Yasharal, who saved his people, mga kapatid. So, sa na-highlight na kanina, hindi natin pwede maikumpara si Aba Yahuwah sa other mighty ones. Wala po siyang kapareho, mga kapatid. As we have highlighted it kanina or narinig na po natin kanina, mga kapatid. So, yun po ang aking summary, verses 1 to 7, na ang lahat ng mga mighty ones na kinikilala, wala silang kakayahan. Sa mga na-highlight na, they are useless, mga kapatid. And hindi dapat, yes po. Salamat, Brother June. Acts o Masya 16:31. Tingin po natin doon, no? Acts 16:31. Believe in Yahushua, you and your household shall be saved, mga kapatid. So, that's a good promise na we need to also take heed. Masya or Acts 16:31. Salamat po, Brother June o Sister Marife. Moving on, mga kapatid, as we have highlighted na Aba Yahuwah dahil diyan, wala siyang katulad. Yung mga idols are just but nothing, mga kapatid. So na-highlight na they are being created by man and they are also being carried by man. And they cannot save, mga kapatid. Unlike kay Aba Yahuwah, He is our creator at hindi lang siya ang ating creator mula sa pagkasilang hanggang sa tayo yung mamatay, mga kapatid, is there carrying us, mga kapatid. So, wow, what a comfort. Lalo na sa amin na nasa mga old age na po, mga senior citizen na po. What a comfort na
yung pag-aruga ni Aba Yawa ay nandyan lagi, mga kapatid. So, yan po, that's something na we need to also take notice of, mga kapatid. Verses 8 to 13, ang ating summary po dito is that only true Yahuwah will succeed, mga kapatid, in His great purpose, mga kapatid, for His stubborn people. Okay? Kahit na kung ano po katigas ng puso, mga kapatid, ang sangkatauhan niya, mga kapatid, ang katotohanan po, verses 8 to 13, makikita natin na Abba Yahuwah will succeed, mga kapatid. He will prevail. His purpose, His will shall prevail, mga kapatid. So, ganun din po ang ating application dito bilang panalangin na nawa maawa si Abba Yahuwah sa ating mga mahal sa buhay at nawa nasali po sa kaniyang plan, nasali po sa kaniyang plan and purpose na ang ating mga mahal sa buhay ay makakilala din po sa kanya, mga kapatid, at makasunod o sumunod sa kanya. Highlight ko lang po dito sa verse 8 na ang plan ni Abba Yahuwah will stand firm. His plan and His purpose will stand firm, mga kapatid. Kaya dahil dyan, merong panawagan si Abba Yahuwah na recall. Recall it to mind. Okay? Kailangan meron tayong tinatawag na mental focus. Kung ano yung plan ni Abba Yahuwah, gagawin niya po. Let's have a recall. Recalling it in our mind, mga kapatid. Focus it mentally with our mind na merong kakayahan si Abba Yahuwah, mga kapatid. And not only recalling it, but sinabi niya, remember the former things as been highlighted several times kanina. Remember the former things in the past. Mga kapatid, kung ano po yung ginawa ni Abba Yahuwah sa nakaraan, gagawin niya po yan ngayon sa kasalukuyan at gagawin din niya po, mga kapatid, sa hinaharap. So therefore, sa na-highlight kanina na application ni Sister Lorraine, trustworthy, karapat-dapat po ng ating buong tiwala, ibigay po natin kay Abba Yahuwah, mga kapatid. So, yan po, as highlighted several times kanina itong verse 11 na ano yung gagawin ni Abba Yahuwah, pwede niyang gamitin ang anyone, pwede niyang gagamitin, mga kapatid, upang ang kaniyang purpose ay talagang mangyayari po, mga kapatid. As been highlighted, verses 12 to 13, ito po ay panawagan ni Abba Yahuwah sa mga matitigas o nagmamatigas, mga kapatid. Kayong mga manunood sa Republish, if this is not your first time to hear about the name, kung ikaw man ay several times nakarinig na po patungkol sa pangalan, nawa, merong panawagan si Abba Yahuwah dito na huwag magmamatigas. Do not harden your heart, mga kapatid. Bakit po? Kasi ang kanyang kaligtasan ay nandyan po. Yung kanyang promise, righteousness, sabi niya, my righteousness, yan mo yan, no? My righteousness, my salvation, my esteem. Nakita niyo, mga kapatid, yung dalawang my na yan? My righteousness, my salvation, my esteem, mga kapatid. Mahalaga po na tingnan natin yan na hindi yan kaligtasan na nagmumula kahit sa nino, mga kapatid. Always take note, Abba Yahuwah, inangkin niya po yan lahat. And dahil inangkin niya yan, meron siyang sense of ownership, mga kapatid, kaya panindigan yan ni Abba Yahuwah. Yung kaniyang katwiran ay mag-iral, mga kapatid. Kaya balik tayo doon sa mga nasalanta, mga affected sa Super Typhoon Tino at Uwan, mga kapatid. Kung bakit inalaw ni Abba yun? Because gusto ni Abba yung kaniyang righteousness ang mag-prevail, mag-iral po ang kaniyang righteousness, mga kapatid. At diyan po makikita ang kaniyang kaligtasan. Kaligtasan man either sa physical na reality, sa mga kalamidad, mga kapatid, but more than that, yung kaligtasan na ating hinaharap, na tayo ay makasabay o makasama
hanggang sa walang katapusan, pagbalik po ni Yahushua. At bakit niya gagawin ito? Dahil sa kaniyang esteem. Why Abba Yahuwah is so concerned about his righteousness, his salvation, is because he's also concerned of his esteem, mga kapatid. Yung pagpuri at ang pagkilala sa kanya, mga kapatid. Take note na minsan hindi maiiwasan, nakakarinig tayo sa mga videos na ang ginagamit pa rin ay LORD, GOD, at ano pang mga JESUS na mga videos being spreading all around, mga kapatid. But take note tayo na may sinabi po si Abba Yahuwah doon sa Yesaya 42 verse 8 ba yun? Kung di ako nagkamali. Yesaya 42 verse 8. Sabi niyo po niya, my esteem, ano po sinabi niya? I will not share, I will not give to idols. So yun po mga kapatid na dahil Abba Yahuwah is concerned about his esteem. Yung desire and pleasure ni Abba Yahuwah is yung esteem na dapat para lang sa kanya, mga kapatid. Hindi po sa mga GOD, hindi po sa LORD o hindi po kahit kanino po. Gusto po ni Abba yung esteem. Okay? Look at it, mga kapatid. Yesaya 42 verse 8, kung hindi ako nagkamali. Tama po. Verse 8, kapatid. I am Yahuwah. That is my name. And my esteem I do not give to another, nor my praise to idols, mga kapatid. Malinaw po yan, mga kapatid. So, that being said, itong tatlong mga important words ito, righteousness, kaya mag-iral ang kanyang righteousness, ang kanyang kaligtasan is assured, mga kapatid. Ang kanyang esteem ay nandyan po, mga kapatid. Kaya this will bring us forward, mga kapatid, na tayo ay magpatuloy na magsilbi, magsunod sa kanya, kasi po, mga kapatid, kasi po, kahit man hindi tayo ginamit niya, He can use anybody para mag-prevail po yung kaniyang kagustuhan, mga kapatid. So, yan po, batay sa mga magandang questions na binitawan ni Sister Lorraine kanina, ano po yung ating bitbit sa panahon ng kalamidad? Bitbit ba natin yung mga idols? Or ipaubaya natin kay Abba Yahuwah yung pagbitbit sa ating buong buhay upang tayo ay mapanatag, mga kapatid, upang tayo ay magkaroon ng shalom, mga kapatid. Patuloy ba tayong nagtiwala at humahawak doon sa mga bagay na useless, na hindi makakatulong, hindi makasave sa atin? Let go na po natin yun, mga kapatid. It's about time to let go of this. But, bigay natin ang buong puso at tiwala kay Abba Yahuwah lamang, mga kapatid. All esteem and praises kay Abba Yahuwah. Anyone else would like to share bago tayo magtapos? Brother Jeffrey, you wanna share something before we end? O sino pa po ang merong i-share? Sister Aliana, you wanna share something? Opo, Sister Pamela, you're here. Okay. Shabbat Shalom Sabay shalom po. Go ahead po. sa lahat. I-share ko lang yung personal experience ko. Yung pagkakilala ko kay Abba Yahuwah saka kay Yahushua. Parang lahat binitiw. Kung ano mang mayroon ako noon, yung ano ko, inano ko na lahat, inalis ko na yun sa kaisipan ko. Doon na lang talaga ako nag-focus sa pangalan niya, kung ano yung mga karakter niya, yung mga utos niya. Siguro malaking bagay din yung nagtitiwala ka sa kanya kahit sa panahon natin ngayon na masyado nang magulo, marami ng mga nangyayari na hindi na talaga, evil na talaga. Kahit sa yung nandun ka man sa kasi ako maraming beses na ako naka-experience ng baha dito sa amin eh. Pero nag-iisa lang ako
yung marami akong alagang aso at saka pusa. Yung pag dumating na yung mga baha na yan, syempre, inaalis ko na yung mga mababasa. Minsan, hindi ko na talaga mapipigilan dahil masyadong malakas yung tubig. Pero, siya lang talaga yung inaasahan ko. Siya lang yung tinatawag ko na, ah, at saka ano ko na, siya lang talaga, walang ibang makapagpatigil, walang ibang control, kundi siya lang talaga. Kahit hindi man siguro dumating na yung hindi pumasok talaga yung tubig sa amin kahit pero nagpapasalamat pa rin ako kasi sa kabila ng lahat maraming mga apektado na mga lugar, mga bahay na halos wala na ano na talaga sila sa tubig. Yun, sabi ko sa sarili ko, iba talaga kung nagtitiwala tayo sa kanya. Hindi man siguro niya inalaw na walang tubig na makapasok pero ligtas yung mga alaga ko. May nababasa man pero pwede pa rin malabhan. Sabi ko, lalo na syempre nakakalungkot din yung mga tao, lalo na sa pamilya natin na hindi pa sila nagtitiwala. Andun pa rin sila sa sistema. Nakakalungkot pero wala tayong magagawa kundi pagdasal na natin sila. Tama. Minsan nadidistract din tayo sa mga bagay na makikita natin sa Facebook, katulad yung binanggit kanina yung prophecy ng African American na yun. Minsan, napag-isip din ako niyan eh. Sabi ko, kung siya talaga yung pinadala ni Abba Yahuwah na maging bakit hindi niya muna pinakilala sa kanya yung pangalan ni Abba Yahuwah at sa kanya Yahushua. Dapat hindi siya magbabanggit ng mga pangalan ng mga pagan. Yun din naisip ko rin yun eh. Kaya sabi ko, dapat talaga maging din tayo, maging maano sa root kung siya ba kay Aba Yahuwah o hindi. Yun lang, personal experience ko lang yung sinishare ko sa mga pangyayari sa atin. Wala na tayong ibang matatakbuhan, wala na tayong ibang masasandalan kundi siya lamang po. Siya ang pinaka sa buhay natin ngayon, sa mga pangyayari natin ngayon, siya lang talaga yung dapat maaasahan. Yan lang po. Salamat at sa loob. Yada Yahuwah sa personal experience, sharing it with passion and feelings from the heart. To the fullest extent, no, si Abba Yahuwah yung nakaunawa doon sa mga words na yun, mga kapatid. Yada Yahuwah, Brother Jeffrey, I'm going back if do you have something before tayo magpo. So anyone po, you wanna share something else? Yes. Kung meron ba? Opo. Kung wala na, mga kapatid, dito po tayo sa... Yes? Meron ba? Okay po. Ito po tayo mga kapatid sa mga manunood sa Republish. Ito po yung pangalan, the Tetragrammaton na sinasabi po natin ni Abba Yahuwah. Reading from right to left, Ya or Yad, letter Y po yan. Ito po ay Ha, reading it as AH, moving U or Uwa, kaya magiging Ya, U, and then another Ha or AH, mga kapatid, kaya magiging Ya, U, A. Yahuwah. Yahuwah po ang ating Aba na kung saan pinadala ang kanyang anak na ito na po, first three letters, pareho po sa pangalan ni Aba Yahuwah. Yaha-u, mga kapatid. And then itong next letter ay letter Shan, parang W, but ito po ay Shan ayon sa Paleo-Hebrew Yahudiyat. Shan, tunog po as SH. Then ito po ay parang letter O, but ito po ay Ayan with the sound of A. Kaya magiging Ya-u-a. Ya-u-sya. Ya-u-sya po ang Messiah na pinadala ni Abba Yahuwah upang siya ang ating tagapagligtas, mga kapatid. Kayong mga manunood sa Republish, nawa kung ano man po yung pangungusap ni Abba Yahuwah sa bawat isa sa inyo, patuloy kayong
magbigay ng serious attention. If Abba Yahuwah is knocking at the door of your heart and giving you conviction about this teaching video, so be it. Isa ka sa mga pinili, isa ka sa mga hinirang ni Abba Yahuwah, and open your heart and start calling on His name. Yada Yahuwah, Basyam Yehusha. Kan, mga kapatid. Yadaya uwa, Yada Basyam, Yahuwah. Yahusha.